Okay guys, good day. Ito, mini PC. I'll teach you how to install MikroTik on your SSD. Yan, nilagyan ko yung SSD na 120 gig. Depende sa inyo kung may 32 gig kayo or kung mas maliit, dahil di naman ganun kalaki ang kailangan sa MikroTik. Okay, so yan, installan ko siya ng SSD. Now let's cover it. Okay, yan, takpan ko na. Lagay nyo na yung keyboard tsaka mouse ninyo, and then the power supply. Syempre yung ating adapter, wala kasing VGA ito or HDMI, meron siya is DP display. So may mabibili naman na ganyan. So nilagay ko na yan sa aking monitor yan. So ilagay na natin yung power supply niya. Yan. Okay. Bago natin i-turn on yan, kailangan muna natin ng USB pen drive. Okay. Ito, gagawa tayo ng bootable para dito. Okay. So, proceed muna tayo sa laptop. Ilagay natin ang USB. Download kayo ng Rufus at yung ating install image. So, isaksak ko na yung aking USB drive. Okay. After that, gawin natin is format muna natin ang ating USB drive. Pwede kayong gumamit ng SD card formatter or kaya dito mismo sa sa ating format natin. Open natin PC. Kita natin siya, ito right click natin, then let's format it. Format. Okay. Sige. Yan. Format. Okay, format natin. Goods. Laman-laman yan. So, shut it down. Open natin ang Rufus. Gawa na tayo ng bootable drive ng MikroTik. So, dito, lagay natin dito yung ating USB drive. Letter E, 32 gig yun. Then select natin sa ating desktop yung ChrisWorks image. Yan. So ito, hanapin natin tong IMG. Open natin yan. Yan. Then click start. Then yes. Okay. Okay mo lang. Yan, hintayin natin matapos yung writing. Okay? Yan, mabilis lang yan. Okay. Write it right. Dahil ilang lang yan. Ilang MB lang yun nira-write natin. Okay lang. May 4 gig kayo or 8 gig, okay lang yun. Ang available ko is 32 gig na USB pen drive. Okay. So sabi niya done. Okay, then close na natin. Then tanggalin na natin yan. So bootable na po siya. So insert na po natin siya dito sa ating mini PC. Okay. Now kunin natin ang ating keyboard. So, hit natin ang F12, okay? Pagka-on natin, on natin, nasa na ba yun? On. Pag-on natin, hit na kagad ng F12. Okay? Hintayin natin ang boot. Yeah, pag makita niya, bitawan niya na. Alright, so makita natin. Ito ang USB natin. Ito naman yung ating 128 gig. Yan. Ito yung built-in yan na hard drive eMMC. So, pagka
ang first boot, punta muna tayo ng BIOS setup. Okay, yan. Okay, now by the use of your mouse, pwede na natin siyang kita. Punta tayo sa boot sequence. Okay, so makikita natin ang first boot is yung eMMC built-in na hard drive. So ang gawin natin ngayon, ang i-first boot natin yung ating nilagay na 128 gig, yung hard drive na nilagay natin. Yan ang ilagay natin sa pinakauna. Okay, so okay na yan. So yan siya ang unang magbo-boot. So wala pang nakalagay na MikroTik dyan, di pa natin na-installan. Okay, so ngayon apply lang natin. Okay mo lang. Then after pindot nyo ng exit, pag click nyo ng exit, F12 ulit kayo. Ayan. So hintayin natin dito yung preparing boot, sabi niya. Okay, so wait lang natin. Basta pindutin nyo lang yung F12. Excuse me. Yan, pag ganyan nakita nyo na yun, bitawan nyo na. So makita natin ang unang first boot niya is yung ating SSD, pero wala pa laman yan. So i-boot natin muna yung ating general USB flash drive. Ito yung flash drive niya. Dahil nandiyan dyan yung ating bootable na ginawang image ni MikroTik. So enter na natin yan. Once na-choose na natin yung USB natin, enter. After enter, ito po lalabas. Okay, so ang pipiliin po natin is boot install router OS. Okay, yan. So enter. Pag enter, hintayin po natin na magbasa po ng hard drive. Looking for hard drives kung saan natin i-install. So ito po yung aking 120 gig. Ito po yung aking USB na 32 gig. Okay, so mamimili lang po kayo, arrow keys lang yan, left and right. So ito ang pipiliin ko, ito. Yan. So pag naka-highlight po yung aking 120 gig, enter lang po natin. Then makikita nyo po yung mga system files. So hit nyo lang po yung A para lahat po install nya yan. GPS, IoT, LoRa, bla 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 bla, yung mga system files nya. So packages. So hit lang natin ang A. Pag hit nyo po ng A, sabay pindot nyo po yung down, yon, mag-e-X na po lahat siya. Ibig sabihin na pili nyo na po lahat. Pindot ang A once, pindot ang down once, ayan, X na po lahat siya. Ngayon, ang sabi niya, press I to install. Okay, then let's press one click. Press natin po yung, excuse me po, I. Okay, press natin ang I. Yan po, nag-i-installing na po siya ng MikroTik. Yan na po, in-install niya po lahat yan. So ayan, magpo-format po siya. Format niya yung ating 120 gig. So okay, yan na, installed. Okay, so magre-reboot na po siya. So ang ating first boot po, inilagay na po natin sa ating hard drive na SSD. So magbo-boot na po siya ng MikroTik. Doon na po siya, yun na po ang naka first boot sa atin. So pwede na po natin tanggalin yung ating USB. So hintay lang po natin. Ayan po, kita nyo na po, done. Login, siyempre ang login natin is admin, walang password. Admin, enter, password, no password. Yan, MikroTik na po. Okay, are you no? No? Okay, so makikita po natin is yung ating software ID kasi wala pa po siyang license. So ngayon, sa tulong po ng ating isang PC, kakabit po natin siya. Kabitan na po natin ng USB to LAN, or pwede nyo pong kabit dito sa ating dito for configuration. Pwede dito muna natin ikabit sa ating built-in Ethernet.
Okay, wait. Yan, connected na siya sa ating PC dito. Ngayon, open natin ang ating Winbox. Let's see. Yan, hindi pa po siya nadidetect. Okay. Wait. Medyo loose. Ang ating ano. Alright. Yan, loose lang po yung ating connection. Ako lang. So, hintayin natin. Identifying pa po siya. So, refresh lang po natin. Ayun na po. Lumabas na po siya. So, click. No password. Connect. Okay. Wala pa pong password. Okay. Ano po yung license niya? Walang password. Okay. So, ayan po. So, iisa lang po yung kanyang Ethernet. Yung built-in. So, pwede tayong magkabit ng mga USB to LAN para yung interfaces dumami dyan. Kung gusto nyo ubusin lahat ng USB dyan, lagyan nyo lahat yung USB nyan. May 4 dito, meron pang 3 rito. So dito magiging 8 kasi plus yung Ethernet mo na built-in. Okay, so ayan po kung paano po mag install ng MikroTik sa ating mini PC. Now, you can configure it. Yan. Pwede nyo na configure yan for Wi-Fi or mga empty base na piso Wi-Fi. Okay? So, ngayon, lagay natin to. USB to LAN. Okay? Yan. Tapos, ayan na po. Na-detect na po yung USB to LAN number 2. Okay, yan. Gets nyo po. Nilagay natin dito. Wala pang nakakonect. So, nilagay natin. Ayan. Na-detect niya. Number 2. Okay. Yung F1 natin, yun. Ito. Yan. Okay. Goods na tayo. So, ngayon, sa ating system license, ibibigay nyo lang po sa akin itong software ID at ibigay nyo sa akin, and then after that bibigyan ko kayo ng license, ika-copy ninyo, then paste nyo lang, click paste dito. Once na na-copy nyo yung license key, then paste nyo lang dito, click paste, and then magre-reboot na yan. After reboot, license na po yan ng level 6. Okay, ganun lang po. So, PM lang po sa license at software ID at ibibigay ko po sa inyo. Bye bye.